semester. Ngayon na siya dumating. Ayan. May hinanda din na na slide si Nathan. And prayer. No? So siguro daanan lang natin yung prayer. Tapos ipakilala na namin ang ating mga bisita ngayong araw na to from SNPP para maituloy na natin no, sa pagkilala doon sa kanilang institusyon at organisasyon. So yun. Nathan, sorry, record na lang. Okay, sige. Like in everything we do, no, we invite the Lord to be present no, in all our activities and all our thoughts and endeavors. Okay, so if you're comfortable, I invite you to make the sign of your faith. If not, just use this time to be here, be fully present. Okay. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, we pray that as we go to work this day, help us take pleasure therein. Show us clearly what our duty is. Help us to be faithful in doing it. May all we do be done well, fit for thine eyes to see. Give us enthusiasm to attempt, patience to perform. When we cannot love our work, may we think of it as thy task, and make what is unlovely beautiful through loving service. For thy name's sake, Amen. Father, Son, and Holy Spirit, Amen. Alright, okay, sige. Okay, may nag-message. Sige lang, noted yan. Salamat. Okay, hindi ko na patatagalin. Sige, baka ibigay ko na din yung floor kaila Ma'am Angie, no? Ang Pangulo ng SNPP, ng kabuuan ng SNPP, at si Ma'am Perla, nakasama natin ngayon na ang head naman ng SNPP sa QC na chapter, no? So sige po, Ma'am Angie, Ate Perla, ano po, turn over po namin sa inyo ang virtual floor. Chaz, may ganun. Hello, Ate Angie. Sige po, naglakad lang. Naglakad Ay, na ako ba? Malapit na ako sa bahay. ay, sorry, Ate Angie. Sige. Sige lang. Ayan, i-tour tayo ni Ate Angie. Sige, Sister Perla, mauna. Sige, si Ma'am Perla pala daw muna ang magchika. Sige po. Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon po. Ako po si Perla Adon po, SNPP co-leaders po ng Quezon City. Kasalukuyan po, auditor po ng National. Ang SNPP po ay isang malayang samahan ng mga naging kasalukuyang parent leader at beneficiaryo ng 4Ps na tumataya sa pansariling pagsasakapangyarihan alinsunod sa pagtitiyak ng implementasyon ng programang Pantawid. Ang SNPP po ay nagsimula po sa 5 M's, Manila, Mandaluyong, Makati, Malabon, Marikina. 8 parent leader lang po ang nag-start niyan. Hindi po nila alam na sila po ay nagbumubuo na pala ng isang samahan. Kasi yung banta pong bubuwagin po ang Pantawid. Yun po, sila po ay naglabi po sa mga mambabatas. Ang sa SNPP po ay nagkaroon po ng expansion. Maingay ang aking apo, pasensya na po. Natunong ka muna. I-accept mo muna yan. Ayun po, naging expansion po ang Quezon City. Ayan nga po, kami po ay nagkakilala sa pamamagitan ng mga trainings and seminar. Dito sa taas. Sorry po, ang aking apo maingay. Okay lang, Ate Perla.
Ayun po na ayan, nasa screen po siya. Next slide po. Ayun po, babantayan ng ipagtatanggol ang programa at mga tagumpay ng Pantawid. Ayun po, nung time po na nagpalit po ng bagong administrasyon, hindi po kami nakasigurado kung ipagpapatuloy po si Porpis. Kaya nga po kami po ay nag-usap-usap sa pamamagitan po ng mga text, tawag, kasi nung time po na yun, hindi pa po uso ang touchscreen na cellphone, ay ano pa po, keypad pa po. Yun po, nagkaroon po kami ng mga agam-agam, baka po matanggal na po si Porpis. Kaya yun nga po, kami po ay nag-usap-usap na ikaw ang bahala sa area mo, akong bahala dito. Hanggang yun nga po, sabi nga namin, hindi po namin alam na kami po pala ay nagsisimula na bumuo ng ganitong organization kasi wala pa po kaming kapasidad na mga nanay, dahil simple mga nanay lang po kami. Ayun po, talaga naman po, sabi nga namin, kami po yung boses ng mga kapwa kabeni. Kaya po kami ay naglakas loob na umarap sa mga mambabatas na humingi po ng tulong. Kami po ay nagbigay ng mga sulat sa mga mambabatas. Kinatok po namin bawat pintuan ng mga mambabatas para hingin lang po ang suporta na maisabatas si Porpis. Ayan po, magsisilbing boses sa mga mahihirap tulad namin. Kami po, tulad din po sinabi ko na kami po mga kananayan ay nagsilbing boses sa mga mahihirap dahil po nung bantang bubuwagin ng Pantawid, kami po ay talagang nagkaroon ng agam-agam na baka sakali matuloy nga po. Yun po, kami po ay nagkaroon ng unity walk. Yun po sa Congress po ito po yung kauna-unahang unity walk na ang dala-dala po namin ay placards po. Ang nakalagay po ay huwag tanggalin ng Pantawid. Ituloy ang bigas para sa lahat. Isabatas ang Porpis. At saka yung health po, kasi dapat po ang health po ay mawawala na din po yun. Yun ay isinama din po namin sa panawagan. Ayan, aalagaan at kakalingan kapwa namin mga beneficiaryo at lahat na mahihirap. Next po. Ayan po, nung sa, ayan, IRR na po yan. Parang lumagpas. Ayan, wait, tingnan po dito. Pagsasabatas na. Ito po yung sinabi ko nga po, ang pagsasabatas po sa Kongreso ay kami po ay kulang po yung nakaano dyan. Ito po nung ano po, October 2017 ay naipasa sa plenaryo noong ika-29 ng Agosto 2018. Kami po ay nakakuha ng 196. Ito po yun na akala namin ay hindi kami mapapakinggan. Pero dahil po sa nagsama-samang signature campaign, kami po ay napakinggan ng mga mambabatas. Kaya po ay naipasa ang Porpis Law sa House Bill. Yun po ay 7773. Naipasa po noong October 2, 2017. Ay Agosto, ito nga po nung Agosto, pinangunahan po ni Congressman Villarin, Congressman Mendoza at Congressman Belmonte at ng iba pa. Ayun po, kung ano po yung ginawa namin sa Senado, ay sa Kongreso, ganun din po ang ginawa namin sa Senado. Kami po ay nangatok sa mga pintuan ng mga mambabatas para po ay mapakinggan din po ulit kami. Dala-dala din po namin doon yung signature campaign, nakakala po kami ng 500,000. Talaga naman pong nakita po ng mga mambabatas na gusto po namin maisabatas ang Porpis. Ang pagsasabatas sa Senado ay pinangunahan po ni Senator Laila de Lima na talaga po si Vice Chair. Noong mga panahon po na yon, ang magbabasa po talaga niyan ay si Senador Laila de Lima, kaya lang po siya ay nakakulong. Kaya po ang naatasan niya po magbasa ng bill po ay si Senator Trillanes, na siya naman po ay kaagapay ni Senator Rap Recto, Senator Bam Aquino, Senator Pangilinan at iba pang liderato na ni Senator Soto at iba pa. Naaprubahan po sa plenaryo noong ika-4 ng February 2019 bilang SB 2117. Ayun po yung ito na nga po, dahil batas na po siya, napirmahan na po yan ni
ni Presidente Duterte noong April 17, 2019. Ayan po, ganap na po siyang batas. Dahil talagang ang mga kananayan, ang mga kapwa kabeni talagang nagtulong-tulong po kami para lang po mapakinggan po kami sa Senado abang ang iba po ay nasa labas, kami naman po ay nasa loob ng plenaryo. Talagang hindi po talaga matatawaran ng mga ginawa ng mga kananayan na sa simple mga nanay lang na makakapag sa batas kami ng 4-piece. Yun po. Ayan po, dahil nga po ay batas na siya, napirmahan na po. Ayun po, ito na po yung IRR na kanya pinakita na po. Dahil ang isang batas po ay kailangan gawan po ng implementing rules and regulation. Ayan po, kami po ay na-invite po. Noong December 10 po yan. Doon po sa may SM North po yan, kami po ay na-invite. Doon po namin nasaksihan ang pagpirma ng isang batas. Talaga po natutuwa kami dahil kami ay isa sa mga na-invite na saksihan ng pagpirma po. Ayan po, sa pagpapalawak ng 4-piece, ito po ay nakamit. Ito po yung mga ginagawa namin. Kami po ay naglalabing po sa mga mambabatas, nakikipag-usap sa DSWD, pagbabahagi ng pantawid. Ito po yung mga kwento na mga ginawa namin at binabahagi po namin sa mga mambabatas, sa DSWD, kung ano man po yung mga pinagdaanan namin. Ayan po, isa rin po sa pagiging boses po namin na ito po yung dapat po ay literal na bigas po talagang aming matatanggap, pero dahil po kami ay nagboses din po ulit na gawin na lang rice cash na lang po kasi wala po kaming kasiguraduhan sa bigas na ibibigay sa amin kung anong klaseng bigas. Kami naman po mga kananayan, mga kapwa kabeni, hindi naman po kami maarte. Basta may masarap na kanin lang po kami, kahit anong ulam po yan, ay talo-talo na po yan. Kaya nung tinanong po kami ni Senator Drilon kung ano yung unang binibili namin pag nakatanggap kami ng grant. Yun nga po, sinasabi nga po namin, bigas po ang unang binibili namin. O yun po, natuwa po si Senator Drilon, sabi niya, yan naman pala, ibigay sa mga nanay ang pera. Kasi yung mga nanay magaling mag-budget yan. Kung hindi bibili ng bigas yan, magugutom ang pamilya niya. Kaya yun nga po, tuloy-tuloy po namin natatanggap ang rice subsidy pero wala po yan sa batas. Dahil yan po ay pinangako lang po ni Pangulong Duterte. Kahit kung maisipan po ng bagong nakaupo, kung tatanggalin niya po yung rice subsidy na yan, wala po kami magagawa dahil wala po yan sa batas. Ayan po. Ate Angie, ikaw na po dumagdagdag dito, ate. Naikwento ko yung story. Salamat po. Sige po. Hello, magandang hapon. Yung kwento po ni Cor Perla, no? Pero auditor din po natin national si Perla Adolfo ng Quezon City. Yun pa yun, no, nga bakit ba nabuo si SNPP at ano bang layunin ni SNPP? Yun nga, no, yung pagbuboses, pagbabantay, no? Ito yung sinasabi nga niya na rice subsidy, yung pagbuboses namin kasi dapat yung sinasabi niya na ibigay sana sa amin ay yung NFA rice. Pero yan, pinaglaban natin diyan, nagpatawag tayo diyan yan sa QC circle, no? May media po diyan, no? Pinapakita po natin ang anong klaseng bigas ang NFA at meron pa diyan, may pinakita pa kami diyan na talagang niluto namin na ito yung kanin, no? Pag naluto na yung NFA rice na yon na parang bato na matigas. Paano pa makakain? Ang mga anak kasi po namin ay talagang hindi kumakain ng NFA rice. Dahil nga yung amoy at mabilis kang magutom. Kaya yun, nilaban natin na napakinggan ni Sendrilon na mas maganda na cash na lang ibigay sa amin kasi marunong na kaming mag-budget kung anong bigas na binibili namin. Kasi kahit mahal, basta masarap kainin, kahit anong ulam, pwede na makain. Sabi nga namin dyan, kahit isaw-saw lang sa asin at mantika, pwede na yan. Kahit toyo, pwede na yan. Masarap na yan para sa amin. Yun, nagtagumpay si SNPP dyan sa pagbuboses namin. Kaya ngayon, yun, sinasabi ni Sister Perla na tuloy-tuloy na yung rice subsidy namin cash, no, natatanggap namin kasabay sa grant.
Pero yun nga sinasabi natin na hindi siya batas dahil ito ay bigay tulong lang ni Presidente Duterte dahil yung pagtaas ng bilihin at doon galing sa tax, no? At naway no na ito ay magpapatuloy, pero sa ngayon binabantayan namin ito, wala naman pong issue, pero may issue nitong lumabas kay DE na ang gusto niya ulit bigas ang ibigay sa amin. Pero nakipag-courtesy call tayo no sa kay DSWD na hindi tayo pumayag na ganon. Ganon din sila po, hindi sila pumayag. Bakit po? Kasi nga maraming pagdadaanan pa yun. Logistic, 'di ba? Saan nila ilagak yung mga kaban-kaban na bigas, paano ang pag-distribute. Yon, kaya iisang layunin din namin sa DSWD na hindi kami tatanggap na kung bigas ang ibigay. Yon po, no? Next. Yon. Ayan, yung malawakang delisting, no, yung 1.3 million, ito po yon, no, yung 1 million under beneficiary Tolpo. Ito po yon yung pagpasok ni Secretary Tolpo nitong 2023, no? Pagpasok pa niya ay agad siyang nagdeklara na may 1.3 million na madilis sa nasabing non-poor na. Kaya po muli si SNPP nagboboses, no? Nangliligaw tayo, nagboboses tayo sa Kongreso, sa mga stakeholder na at mismo kaming mga SNPP volunteer no bumaba sa mga kanya-kanya naming nasasakupan. At ito ay nag-house to house kami, no? Mayroon kaming ginawa na template na papaano ba malaman ang status ng kapwa naming kabini kung sila ba ay non-poor na talaga. Kaya mayroon po kami dyan na house to house, magkanong income sa loob ng bahay at picture sa loob at labas na ito pa nga pinapakita natin sa FB yung sa Makati po ito no na barong-barong tapos natag siya as non-poor, no? Kaya nagpapasalamat naman tayo dahil nung time na yon ay hindi na deklara no na hindi na si Secretary Tolpo bilang secretary at naipalit si Secretary Rex Gatchalian. Pero ito pa din ang ginagawa natin, nagboboses pa din, ganun pa rin yung natin datos at ito ay nilatag namin sa Kongreso. Kaya po ay nagtagumpay si SNPP dito yung moratorium. Kaya nung nagtagumpay tayo sa moratorium, tumulong dito si Kong Stella, no, Kimbo, yan, at si Agri Party List, no, si Kong Wilbert Lee at saka si Kong GC Abalos. Sila po yung nagtutulungan no sa pamamagitan ng ating mga datos na pinapakita. 'Yon. Yan yung pahayag natin no na nagpadala tayo sa mga stakeholder, lalong-lalo na no sa DSWD, sa mga congressman na ito pong pinapatunay natin na talagang yung natag as non-poor ay hindi pa po talaga sila non-poor. Dahil dumaan si pandemic, no? Ito po 'yon, dumaan si pandemic at alam naman natin na back to zero talaga lahat 'yon, no? Pero hindi naman mayroong iba na talagang pero kahit artista nga, 'di ba? Alam naman natin 'yon. Kaya po ay yung moratorium, pagtigil muna doon sa mga nadilist, kaya binalikan kami, ginamit ang Swede tolls, half tolls, yan, ng mga Citylink, no? Binalikan ang status ng mahihirap. Yan, isa yan, si BOT Jaina, no? Si Core, ng Manila, si Cha, no? Na tayo, no? Na interview sa iba't ibang mga, sa ABS-CBN, sa mga channel na iba pa no sa ANC na doon na pinapakita natin na talagang ito po yung ito ang patunay no na talagang yung 1.3 million ay 70% doon ay ilan lang po ang talaga ang ang umangat sa buhay. Yan po at nagumpay tayo diyan kaya mayroong naibalik ngayon na 800 mahigit no na nitong December 2023 may bumalik na 800 mahigit na beneficiaryo household na yan po yung sa kay Secretary Tolpo na pinatawag tayo na na mga core po yan no diyan lahat core ng iba't ibang lalawigan at mayroon tayo no dan sa dahil nga ang gusto ni Secretary
Secretary Tulfo, ma-meet yung mga core ng SNPP. Yan po, pinapakita diyan. At yun po yung yung 1.3 million delisting. Naniwala si Secretary Tulfo na totoo yung mga sinasabi namin dahil nga ang mahilig daw siya sa social media. Pinababa niya yung mga tao niya at nalaman nila na totoo yung mga kwento namin, kwento ng SNPP. Yan po. Yan. Yan po yung pinapaliwanag ko kanina na naniwala po si Secretary Tulfo na talagang totoo yung mga datos naming binibaba. At ganun man din po sige next po si Secretary yan po yung sinasabi ko kanina tapos yung rekomendasyon na pataasin ang participation ng malayang samahan na may programang serbisyo ng mga benepisyaryo, palakasin ang intervention sa lokal pamahalaan at benepisyaryo, palakasin ang pag-oorganisya pantawid lokal pamahalaan, ituloy ang kwento pantawid patuloy sa pangarap ng mahihirap. Sa ngayon po ang istruktura namin ay talagang mayroong yung national sa lokal bawat lokal or area or provincial, mayroon na tayong mga core leader, barangay leader, at pinagpatuloy namin na pasik registered sa lokal kasi dahil sa Mandanas rolling ngayon, alam naman natin yan na yung ngayon ng SNPP na patuloy. Kasi pag na-SEC registered ka, makilala ka sa lokal at marami na rin ngayon dito sa mga SNPP sa iba't ibang lugar, lalo na sa Cavite, sa Batangas, sa Manila, na mayroon na silang SEC registered sa lokal. Kaya yung mga benepisyo din na doon sa lokal pagdating kay mayor, kay congressman ay kabilang na sa SNPP na may slot doon na nabibigyan din po ng tulong ang ating mga SNPP. Yun yung kagandahan sa ugnayan ng ating lokal. Kahit dito sa Mandaluyong, kahit hindi pa kami na SEC registered sa lokal, pero na-courtesy na namin si congressman, si kapitan, kaya mayroon ng mga serbisyo din po, social services, pagdating po sa kanila na sa ugnayan po nating bilang SNPP. Yan po. Yan po, patuloy kami ngayon, padayon kami ngayon sa pagbubusis at kung may may ilabas si DSWD issue and concern, talaga po andun agad, agad kaming nakikipag-ugnayan sa DSWD at saka sa mga babatas, patuloy tayo, at pwede nyo rin po ang FB page namin, Kaya lang medyo may nagka-problema ngayon sa FB page namin kasi nga nung nakaraan ay si Ma'am Debs ang humawak nito, kaya lang medyo ngayon. Kaya nag-isip kami muli na kung gagawa ba uli ng FB page o yun na yun ipapatuloy namin kasi marami na po talaga doon ang members ng FB page namin. Yun siguro itong problema namin ngayon sa FB page na siguro dahil kung mayroong magaling talaga po sa inyo sa mga Ateneos na matulungan din kami dito kasi ito yung last naming pinag-usapan sa CO at with officer na matugunan. At maraming salamat po dahil sa ugnayan natin sa mga Ateneos ay ang ganda po ng kwento dito sa Mandaluyong nung videos na binigay po ni Ma'am Erica. Ito nakita na po ng CEO namin, ang ganda daw. Kaya sana po naway sa QC magawa rin po natin yung kwento na ginawa yung success story na mayroong datos na makikita talaga. Kasi marami sa mga hindi porpoise na talagang tinitira ang mga porpoise dahil tamad daw, dole out si Pantawid, ay talagang mayroong nagpapatunay lalong-lalo na po ang video sa Mandaluyong na ginawa natin dito sa mga estudyante ng Ateneos na naway na ang ugnayan natin ngayon sa QC magawa rin natin at kung ano pang lugar na pwede nating mag-ugnayan kasi talaga naman nagpapasalamat kami sa inyo sa ating partners sa Ateneos na
yung datos kasi malaking bagay yung datos namin ni Ma'am Ina, no, yung sa 1.3 million na hindi nakatanggap ng grant, na mayroon pa kaming active no payout, na tumulong si Ma'am Ina dito, ay nagamit namin yon, na sana no na ito maupuan natin na mas maano pa yung datos namin kasi hindi kami marunong pagdating kasi sa ano yung walang kakayahan, pero nagpapasalamat kami ngayon sa mga youth natin dahil nga, pero hindi naman, alam naman natin may ano sila, may pumapasok sa school, kaya dalawa po ang ano po talaga nila, pero yun yung talaga kailangan namin, yung datos na maupuan, yung mga household namin na kailangan na mayroon na talaga kaming hawak na maipakita pagdating sa mga updating, mabilis kaming makapagbigay. Yun po naway ay magawa natin sa pagtutulungan at dito sa QC, no, na ugnayan muli nyo na naway ma'am, i-request ko din po ma'am yung video at yung interview sa mga kananayan at mabidyo natin, at ito rin maipakita sa mga iba't ibang mga kabinis o kaya sa mga hindi naniwala na talagang nakakatulong ang Pantawid o for-peace beneficiary doon sa natatanggap na grant, talagang pinahalagahan. Yan po, maraming salamat. Ayan, maraming salamat, Ma'am Angie, no? Kung makikita nyo, at sana nakinig kayo, no? Kasi napakaganda ng kwento ng SNPP. At yung mga nabanggit ni Ma'am Angie, no? Na mga naging collaboration na nung students nung nakaraan. Parang kailan yata tayo nagsimula, Ate Angie? 2022 ba? 22, Yes, no? Oo, nung nag-start po tayo ng partnership noong 2022 with Interdisciplinary Studies. So yun nga yung kinukwento ni Ma'am Angie, no, na nilabas yung mga kwento ng mga kananayan sa SNPP. Ano yung, ano, actually kung narinig niyo, maiiyak kayo kasi naalala ko sa kwarto na yun, lahat ng mga faculty doon ay umiiyak no, doon sa, at saka mga kananayan. Pagkatapos din nun ay, or bago pa ata nun, ay pinartner yata namin ang MECO, yung isang course, no? Sila yung nag-analisa yata nung datos nung SNPP na ginamit nila dito. Dito sa ano, sa nung nilalaban nila yung ano, yung 1.4 billion yan na madidelist, no? So yun, kaya ang ganda-ganda ng pagpatuloy ng partnership natin with SNPP. And actually, currently, no, meron din tayong kasabay na ibang course na patuloy na nakikipag-ugnayan sa Old Balara at saka sa Mandaluyong na mga chapter ng SNPP. Pero iba yung tatahakin natin, no, dito sa management ng mga estudyante natin kasi nabuo ito nung nagchichikahan kami ni Ate Perla nung pumunta kami dito sa Barangay Loyola nung I think last week yata yun, no. Nabanggit ni Ate Perla, sabi niya na, "Ma'am, ano ang daming mga kananayan o yung mga graduate na ng ng 4Ps, no, na gusto sanang magnegosyo pero walang walang pang startup, kumbaga walang panimula." So nung sinabi niya na, inisip ko, ay baka pwede pala, no, na kasi yung gagawin sana ng mga estudyante, no, ay para doon sa mga workers association sa QC Peso, or sorry, kasama ng workers association sa QC Peso, ay bubuo sana sila ng business plan para doon sa maka-apply doon sa pangkabuhayan program, no, ni QC. Nung sinabi yun ni Ate Perla, ay ano, nag-spark, ang ganyan, ang galing. So ayan, nakausap ni Ina at saka ni Nathan, si Ate Angie at saka si Ate Perla, no, doon sa ano, magiging engagements natin. So yun, ang mangyayari sa Sabado ay, so mayroong silang mga kinuha ng mga miyembro, no, ng mula sa Payatas at saka sa dito sa Old Balara na dadalo. Doon sa una may orientation muna si Pangkabuhayan QC, at saka magkakaroon din ng training yung ating mga estudyante, no. So ayun, sana nakinig kayo doon sa ano, sa kwento. Kung makikita nyo, yung kwento ni Ate Perla kanina, no, nagsimula lang siya sa mga ilang grupo ng kananayan, no, parang bilang lang sila.
na parang gusto lang nila ipaglaban yung mga karapatan nila, at gusto lang din nila madinig ang boses nila, no? Hindi ko lang sure, meron ba ditong hindi masyado kabisado or familiar doon sa 4-piece program ng DSWD? Okay lang, no? Kung medyo nahihiya, i-type sa akin para masabi natin kila Ma'am Angie, kila Ma'am Perla, para mas mabigyang linaw ito, no? Kasi mahalaga yung konsepto nung 4-piece na yon at kung bakit nabuo ang samahan ng nagkakaisang pamilyang Pantawid, no, ang SNPP. Mayroon ba? Lahat ba ay familiar? Sige nga, pa-thumbs up nga if familiar. Or nag-Google na sila ngayon. Hala, tulog na silang lahat. Okay, okay. So, sige, medyo mga familiar. Okay. Ayan, okay. Marami-rami naman pala. Okay, sige. So, yun. Yun, may tanong ba tungkol sa SNPP? Tungkol sa organization, no? So, muli, si Ma'am Angie, no? Siya yung pangulo ng SNPP National, no? Siya ang bossing-bossing natin. Si Ma'am Perla, no? Si Ate Perla ay ang head ng SNPP QC. Tama ba, Ate Angie? Apo, pero auditor national siya. Auditor National para si Ate Perla. Oh, ayan, ang daming trabaho ni Ate Perla. Kaya busy siya. Ayun. So, ayan. Okay. Sige. Maganda yun, ma'am, yung sa livelihood kasi nga di po ba kasi nga sa mga nag-exit kasi ngayon sa programa, ma'am, talaga hindi kaya ng LGU na masuportahan lahat yung nag-exit. Kaya talagang gumagawa rin kami sa SNPP kaparaanan paano ba kami makatulong sa kapwa naming kabini, 'di ba? Through partners na sinong magbigay ng pang livelihood. Yan, maganda yan, ma'am. Malaking tulong yan. Iisa yan ang maganda na panimula na kayo pa ngayon pa lang, no, ma'am, kayo pa lang ang nakaisip niya na makatulong sa QC dahil nga yun talaga ang problema pangkalahatan, ma'am, yung intervention na matanggap nila doon sa pag-exit sa programa. Actually, si Ina din po ang nakaisip niya, no, ang mastermind din po niyan. Kasi si Ina din ang connection natin sa opisina naman sa QC, no, sa QC Small Business Office. So, siguro para sa mga estudyante, no, para mas malinaw lang, no, dalawang organization ang makakasalamuha natin ngayong Sabado. Una, ang main partner natin na si SNPP, at makikita din natin yung role ng LGU dito, through the Office of Small Business Cooperatives Development and Promotions Office. O sige, SBCDPO, no? Sila yung namamahala ng QC Pangkabuhayan Program. So ito yung pang-start niyo, gaya na nasabi ko kanina, pang-startup, no? So maganda na dito parang naitatawid natin yung partnership ng isang organization, no, katulad ng SNPP at ng LGU, no, ng non-government organization at ng LGU, at makikita natin kung anong magiging resulta nito, hopefully, no. So yun, gaya ng sabi ni Ate Angie, parang napakagandang opportunity siya. Nasabi din niya, no, na isa sa mga pressing concerns yung paano na pagkatapos ng 4-piece. 'Di ba? So, yun ang gustong ipagpatuloy ng mga kananayan, na may mga business ideas pero hindi nila maipagpatuloy or hindi ma-start at the very least kasi yun nga, walang pampuhunan, walang capital. Yung iba naman may nasisimulan pero siguro nagsasara dahil siguro walang parang solid na business model siya, no? So doon tayo papasok, doon kayo papasok yung mga estudyante, no? So sana nakikita nyo na napakagandang opportunity talaga to, kasama ng SNPP. So yun, baka si Ate Perla may gusto din idagdag po, no? Dahil tayong dalawa yung nag-uusap noon nito.
Hello po. Ano naman na po, nabanggit naman po ni Ate Angie lahat. Nakahanda na po yung 60 participant po, 30 sa Payatas, 30 dito sa Old Balara. Nakahanda na po bukas, imimit po nila Ma'am Ina para magkaroon po ng area orientation. Sabi niya nga baka pwedeng iurong. Sabi ko Ma'am, hindi na po pwede kasi yung venue, mahihirapan na naman po ulit magpaalam. Kaya sabi niya, sige, gagawan niya daw ng paraan na matuloy bukas kasi ano na po, Webes na po bukas. Doon siguro, malalaman na ng mga ibang mga beneficiaryo kung ano po yung gagawin. Kung ilang Saturday po yun. Kasi nung na-meet po namin yung ano, ay mga officers lang po. Wala pa po yung mga beneficiaries na participant po talaga para sa Saturday. Ayun po, mamimit bukas ni Ma'am Ina, bali 60. Mauuna po sa Payatas at susunod po si Balara. Yun po, natutuwa ang mga nanay kasi first time po mangyayari ito. Na inaasam-asam nila na talaga naman po na karamihan po, pina-exit na po, ay wala po talaga natanggap na kahit intervention, katulad ma'am, nung mag-usap po tayo, na yun po ang kailangan ng mga 4-piece beneficiaries. Mayroon naman po dito, halo po kasi ito eh, yung mga kananayan din po na nasa 4-piece pa po, pero may mga solo parents na nangangailangan din po ng tulong. Kaya sila po yung makakasama sa Saturday. Okay po. Sana po maging maayos ang ano nito kalalabasan. Natutuwa po ako kasi ilang ano na po yung mga engagement dito sa amin. Ito po ang talagang malaki, lahat naman po nakatulong yung kay Ma'am Ina, tulad po ng binanggit ni Ate Angie, talagang malaking tulong po sa amin yun. Ngayon po ito, first time po dito sa Quezon City na magkakaroon ng ganito. Kaya ngayon pa lang po talagang nagpapasalamat po ako sa inyo dahil talagang matutugunan yung pangangailangan ng aming mga kapwa kabeni. Yun lamang po, salamat. Salamat po, Ate Perla. Mukhang na-pressure yata yung mga estudyante, no? Na-pressure ba? Are you feeling any pressure right now? Baka ma'am, hindi nila naintindihan kay Tagalog kami ba? Ay, ma'am, magulat kayo. Maraming nakakaintindi dyan. Pakitaan nyo nga. Sige nga, mag-ano kayo. Pakitaan nyo sila, ma'am, sa Sabado. Ayan. Sige, baka i-open ko lang muna siguro yung floor, no? 2:21 na, may oras pa naman. Baka may gusto lang magtanong tungkol sa SNPP, tungkol sa gagawin natin, tungkol din sa, kasi nabanggit ni Ate Perla, sino yung mga mix ng mga makakasalamuhan natin. So baka yun, baka may mga clarification kayo doon na makakatulong sa paghanda niyo sa Sabado. Kasi sa Sabado na yung first day din ng training, no? Kung nahihiya kayo, i-chat nyo na lang. Walang mahihiya. Oo, walang mahihiya. Nako, sila Ate Angie at Ate Perla pa. Huwag kayong mahihiya sa kanila. Para nating silang mga nanay. Oo. Go. Tawag ng tawag yung PAF sa akin mamaya na. Sorry, ma'am. Sige, mayroong tanong? Lalo na patungkol sa mga gagawin? Dalawa lang yan, guys. Either sobrang nagets nyo or wala. Lumusot lang siya. So, which is which? Pag kayo nagkaroon ng tanong pagkatapos nito, lagot kayo. Sige, meron ba? Okay. Gusto ko lang itanong, no? Mag-thumbs up na lang. Malinaw ba kung sino ang partner natin ngayon, no? Ang mga kasalamuha natin. Malinaw ba? Pa-thumbs up nga.
Okay. Sino ang ito, tanong ko sa inyo, anong ibig sabihin ng SNPP? Sige, i-type nyo sa chat. Okay, very good. Dapat pala nagpapa-price pala. Nathan, nagpapa-price pala tayo sa ganito, no? Oo. Prayers. Thoughts and prayers. Ayan. Okay, sige. Okay. Isa pang tanong. Sino yung isa pang organization or ano yung office sa LGU ng QC ang makakasama natin sa Sabado? Tingnan natin kung nakinig kayo dun sa part na yon. At bakit sila mahalaga nakasama sa picture na to? Sige, ayaw nyo, magtatawag ako. Okay. Marion. Marion, hello. At ginost ako ni Marion. Yan, kaya ayoko ng online eh. Marion, are you there? You're not there? Okay. Si Felix na lang. Ay, sorry Felix. Ikaw lagi yung natsetsempohan ko. Felix, are you there? Huwag niyo akong i-ghost. Grabe kayo. Lagot kayo sa akin sa Saturday, lahat kayo. Felix, naririnig mo ba ako? Kung naririnig mo ako, igalaw mo ang baso. Hala. O, nag-leave na si Felix. Chaz. Okay, sige. Ayaw niyo sumagot. Okay, hindi ko kayo pipilitin. Anyway, sige. Malinaw sa lahat ha. Wala akong maririnig na nagtatanong sa Sabado, Ma'am, sino si SBCQ si DPO? Ma'am, sino si ganyan? Malinaw yan ha, na ang partner natin ay si SNPP. At ang role ng QCLGU dito ay through the Office of the Small SBC DPO, Small Business and Cooperatives Development and Promotion Office. Sila yung in charge dun sa pangkabuhayan program which tinatry nating ipasok no or maka-apply ang ating mga miyembro ng SNPP dito sa program na ito. Okay? And yung gagawin ninyo is related to that. Is that clear? Thumbs up? Is it clear? Okay. Sige. May mga tanong pa ba? Wala na? Sure? Going once? Going twice? Sige. Si Nathan? Nathan, meron ka ba mga panghuling ano? Yeah, so I just clarified something with Ate Hila. But for our dear students, gusto ko lang i-reiterate na what we are going to provide itong ating mga kananayan na to, hindi lang siya isang simpleng training, it's a concrete requirement for them na matulungan talaga sila ng ng QCLGU. So it's not just a simple training na attend sila. It's actually a certificate na magiging way nila. It's actually para siyang ticket, para maging part sila ng program ni QCSB CDO para maging part sila ng program na yun. So, I hope na with the stories na shinare sa atin ni Ate Angie at ni Ate Perla, nakita natin yung relevance yung gagawin natin para once we started helping itong ating mga kananayan,
ma-realize natin na we're not just there to train them, but also we are trying to give them, to help them achieve their livelihood. Okay? So yun lang naman, and we're very excited to facilitate this on Saturday. And syempre, Ate Angie and Ate Perla, see you po tomorrow, and we are excited to be with you on Saturday. Ayan lang naman my part. Okay po. Okay, may nagtatanong lang sa upload yung recording ng meeting. Ilagay na lang namin sa announcement together with the details tomorrow. Ay, sorry. Details for Saturday. Okay, sa Sabado, logistics, a little bit of logistics lang. Sabado, mag-grupo muna tayo lahat sa isang classroom. Tapos bakit natin kailangan mag-grupo lahat sa isang classroom? Kasi ibibigay ni Sir AJ from QC yung requirements, no? Yung list of requirements and how to apply. And then, yung next ay magbe-break out tayo into the classrooms, no? So, Miss Ina will assign the groups into the classrooms, into certain classrooms, okay? Any other questions? So yes, may paglilipat na mangyayari. Makikilala natin yung mga mapapartner natin na mga kananayan sa Saturday after nung plenary with Sir AJ. And then we'll have time with them, no? And to get to know them and their business. Okay? Klaro? Pa-heart reacts kung klaro? Alright. Okay, sige. Kung wala nang tanong, wala na ding cause for delay, magpahinga na. Ate Perla, Ate Angie, naku, medyo malakas ang ulan dito. Sana dyan ay hindi. Mag-ingat po kayo at maraming salamat sa pag-oo ulit sa isa pang additional partnership natin ngayon. Salamat din sa parating pagiging bukas sa pakikipag-ugnayan sa amin. Sige, kita-kita po tayo sa Sabado. Maraming salamat po. Salamat din po. Ingat po. Kayo din po. Bye-bye po. Bye-bye po.